Welcome mga kamarino. Nandito naman tayo sa panibago nating computation, gyro error by star. So, nagtry akong videohan or picturean yung sky pero hindi ako marunong kaya dito na lang tayo sa arts ko. Ayan. Yan ang nakikita kong view ng night sky dito sa bridge. Kung mapapansin nyo, may mga maliliit, may malalaking stars. Ginawa ko lang yan para ma-emphasize yung star na kinuhanan ko and ma-introduce din ng isang constellation. Highlight natin. So yan yung pinagbasihan ko ng aking star site. Tapos may nakita akong app sa Android, Stellarium app. Yan. Mas maganda siguro to para makita nyo yung constellation. Ito ang ating Orion. So, ito yung red kanina sa ginawa kong diagram. Ito yung iba, ito yung gitna. Ito yung star sa gilid. Siya si Orion. Isa siyang hunter. Ito yung mga navigable stars niya. Mga maliliwanag. Meron pa siyang kamay doon na may shield. Hindi na inabot ng screenshot ko from Stellarium app. Shout out. And introduce natin yung members niyan. Una si Betelgeuse. Kaya siya red sa illustration ko dahil red star siya. Sa kaliwang kilikili, si Bellatrix. Marami nagpapangalan ng mga anak nila na ganyan. Sa kaliwang paa, si Rigel. Baka may-encounter kayong term na Rigel Kent. Iba po siya, ibang constellation. Dito sa Orion, Rigel lang. Then sa gitna, si Alnilam. Sa gitna ng tatlong hari. At together, yung three kings na yan ang tinatawag nating Orion's Belt. Siya yung isa sa mga pinakasikat na stars. And yung three kings na yan, nagpo-point sa brightest star. Yan yung Sirius. Star Sirius ang ginamit kong celestial body para sa computation natin ngayon. Okay, diretso na tayo sa ating problem solving. Given, kunin natin. Una, ship's time. And i-convert natin sa GMT or UTC dahil UTC ang basis ng ating mga calculations. Ship's time, kinuhanan ko siya October 20, 00 hours, 20 minutes, 18 seconds. Ship's time yan, and ang zone description namin nung oras na yan ay -6. To convert to UTC, -6 hours lang natin yan. So, magiging October 19 na siya. 1800 or 18 hours, 20 minutes, and 18 seconds. Next position, latitude and longitude, kinuha natin sa GPS. 06 degrees, 03.6 minutes north, 089 degrees, 51.8 minutes east. Ang ating heading, kinuha sa gyro compass and magnetic compass. Gyro heading 085.1 degrees and magnetic compass heading 086.6 degrees. Next, ang ating variation na makukuha sa chart or sa ECDIS. So, full ECDIS kami. Pakita ko kung paano ulit. Ito yung position ng barko. Then, hanapin natin yung symbol ng variation. Zoom out hanggang lumabas. Tapos, pag nakita natin tong para mga flag na to, interrogate natin by right-click dito sa klase ng ECDIS namin. Then, makikita natin ito sa gilid, magnetic variation, magnetic variation. So, kaya dalawa yan. Malapit kasi siya sa kabilang magnetic variation. So, ikiklik mo lang, pipiliin mo lang, tapos titingnan mo kung saan sakop yung barko mo o yung barko natin. So, ito, okay na. Pasok tayo sa sakop ng magnetic variation na to. Value ng magnetic variation natin is -3 degrees. Wala tayong correction, kaya as is na to. And ang minus sa ECDIS means west. Kaya ang value ng variation natin is 3.0 degrees west. And gyro bearing, yung sinipat ko yung star kanina, ang kuha ko is 110.0 degrees. Para sa ating solution, ang una natin kukuhanin ay ang GHA of Aries. Tapos ang increments niya. Ang GHA at ang increments nakabase sa time. Sa GHA, date and hours. Sa increments naman, minutes and seconds. So balik tayo. Ito yung kukuhanan natin, UTC, October 19, 18 hours para sa GHA, 20 minutes and 18 seconds para sa increments. Punta tayo sa Nautical Almanac. Yan. Sa page 204, andun ng October 19,
And hanapin natin yung 18 hours. Sa left side, makikita nyo yung UT, o Universal Time, Days and Hours. So dito tayo sa 19 and 18 hours. Tapos make sure na hours yung tinitingnan natin at ang value na kailangan natin ay 297 degrees 57.1 minutes. Kaya natin yan dyan. For the increments naman, 20 minutes and 18 seconds. Punta tayo sa almanac ulit pero sa bandang likod na page. And doon tayo sa 20 minutes. Make sure tama yung tinitingnan nyo. And yung 18 seconds. Tapos under aris, dahil aris ang kinukuha na natin, ang value na hinahanap natin ay 5 degrees 05.3 minutes. Always add yan dahil dinagdag natin sa oras. Okay? Total GHA ng aris natin ay 303.02.4. Next natin kukuhanan, dahil alam natin yung star na kinuhanan natin na Sirius, pwede nating ilagay yung SHA ng star, side real hour angle. Saan natin makukuha yan? Doon ulit sa almanac. So kung nakabukas na yung page mo kanina, na October 19, tingnan mo lang sa right side, andun yung stars, nakita nyo yung name, SHA, and declination. Kukuhanin na rin natin yung declination dahil kailangan natin sa calculation yan. Naka-arrange yung mga stars, name ng stars dyan in alphabetical order. Body natin ay Sirius. Scroll down hanggang sa makita natin yung Sirius. Ang value na ito kailangan natin ayan, 258 degrees to 7.1 minutes. At ang declination, south, 16 degrees for 4.7 minutes. Lagay natin dyan. Ang SHA laging ina-add sa GHA. Kaya ang value ng GHA ng star natin ay 561 degrees to 9.5 minutes. Maximum GHA hanggang 360 lang. Bawasan natin ng 360. So, 201 degrees to 9.5 ang final GHA of star natin. Apply natin ang longitude natin na 89 degrees 51.8 minutes. Add siya dahil ang longitude natin ay east. So, in case na west longitude ka, minus yung gagamitin. So, plus tayo, makukuha natin ng LHA of star, 291 degrees to 1.3 minutes. Tandaan na natin itong dalawa na to dahil ito yung mga value na kailangan natin sa calculation. Okay. Next, yung ating ABC method. By calculator ay ipapakita ko sa inyo. Same lang sa previous nating video. A, tan latitude over tan LHA. Ayan yung value. Ang makukuha nyo dapat na sagot ay 0.042. Again, yung rule natin dyan, named opposite to latitude except when LHA is between 90 degrees to 270 degrees. Ang LHA natin is 291, so opposite to latitude ang ating gagamitin na south. Para naman sa B, tan declination over sine LHA. Yan yung value. Ang makukuha nyo dapat na sagot ay 0.323. Ang rule natin, always same name as declination. Declination natin ay south. So, 323 south ang ating sagot. Next, ang ating C, A plus minus B lang. Same name add, different name subtract. Ayan ang ating value, 0.042 south plus 0.323 south. Same name lang sila. Kaya add, and ang final answer natin is 0.365 south. Next, kailangan natin kuhanin ang Z. Pakita ko lang ulit yung formula na ginagamit. Depende sa calculator nyo or kung saan kayo nasanay. Ayan. Pero ang ginagamit ko again ay itong formula na to. So, ipakita ko kung paano gawin sa calculator yan na hindi ko napakita sa inyo dati. So, ayan. Input natin ang ating C, 0.365 times cosine latitude na 06 degrees, 03.6 minutes equals, pindutin ng x minus 1 equals, tapos shift tangent equals. Yan na yung sagot natin, 70.05 minutes or 70.1 degrees. 1 decimal lang ginagamit namin dito. Kayo kung anong practice nyo or kung anong tinuro sa inyo ng inyong mga instructors, gawin nyo sa school, ulitin nyo sa barko, kung anong practice sa barko, yun din ang sundin nyo. And then may naming ulit yan, named same as C and LHA. Ang C natin ay south. Ang LHA natin sa baba, 0 to 180 west, 180 to 360 east. So 291 ang LHA natin, kaya east siya. Kaya ang final bearing natin, pagbabasihan natin dito sa rule. Pag northeast, same. Kung south and east, ma-minus sa 180. Kung south and west, i-add sa 180.
Kung north and west naman, i-minus sa 360. So, pasok tayo dito sa south and east. Kaya yung value na compute natin, i-minus sa 180. And ang makukuha nating sagot is 109.9. Yan na yung ating true bearing or ang calculated bearing. So, 109.9. Yung gyro bearing natin kanina, or yung side ko is 110.0 degrees. Ang rule dyan is compass best, error west. Mas malaki yung ating compass, yung gyro compass, kaya ang naming ng gyro error natin ay west. So, 0.1 degree west. Apply natin ang gyro course natin na 085.1 degrees. Rule, east plus west minus. So, minus natin yan. Kuha natin ay 085.0 degrees. Apply natin ang ating magnetic compass heading, 086.6. Makuha natin ang compass error natin. Pero may rule din tayo dyan ulit na compass best, error west. Mas malaki yung magnetic compass natin compared sa true. Kaya west ang correction and 1.6 yung value. Compass error natin 1.6 degrees west. Apply natin yung variation na 3 degrees west. Rule, change the name. Then, same name add, different name subtract. Magiging 3 degrees east siya. Kaya minus natin siya sa 1.6. Matitira ay 1.4. Mas malaki yung sign ngayon ng 3 degrees. So, ang final deviation natin is 1.4 degrees east. For checking naman, gamitin natin ang Kendedman vote twice. Compass heading natin or magnetic compass heading is 086.6. Deviation na 1.4 degrees east. Ang magnetic heading natin ay 088.0 degrees. East plus, west minus pa rin lang nag-a-apply na rule dyan. Apply natin ang variation. 3.0 degrees west. Original variation ang gagamitin natin dyan. So, makukuha natin ang true na 085.0 degrees. Parehas dapat sila ng lalabas dyan. Yun. Yun na yung kabuuan ng ating computation ng gyro error and deviation using celestial body, star, Sirius. Next video, magagawa ko ng short video para ituro sa inyo kung anong gagawin kung halimbawa hindi nyo alam ang pangalan ng star pero sure kayo or nagdududa kayo na navigable star siya dahil masyado siyang maliwanag sa sky. So gagamit tayo ng Star Finder. Sa ngayon, follow, like, and share and subscribe na rin at matutunan nyo pa yung ibang bagay. Pag may tanong kayo, comment lang. Ito nga pala si Marino Sensei. Good luck sa inyong pag-aaral. Bye-bye!